Confidential funds? Para saan ba yan? May secret ba yan? Bakit laging laman ng balita at newsfeed ko yan? If you know, you know. But if not, worry no more. Ang confidential funds ay pera na nilalaan sa national government agencies para sa kanilang mga gastusin. Ito ay ginagamit sa maraming paraan. Sa pagbili ng impormasyon para sa pag-implementa ng government programs, sa transportasyon, pagrenta at pag-maintain ng mga safe houses, pagbili ng materials para sa government operations, at marami pang iba. Samantalang bawal naman gamitin ang funds na ito sa pagpapasweldo, entertainment expenses, at pagbibili at pagpapatayo ng mga gusali at bahay. So gets? Bawal gamitin ang confidential funds para sa pangsariling pakinabang. So, sino nga lang ba pwede makatanggap ng confidential funds? Siyempre, mga national government agencies at local governments. Pero kailangan muna ito aprubahan ng concerned na department secretary bago makakuha ng confidential funds na gagamitin para sa surveillance activities. Matatandaan na humingi si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ng 125 million pesos na confidential funds na nagastos ng kanyang opisina sa loob ng 11 araw. At kamakailan, mas nakakuha si Duterte ng pagpuna dahil tinawag niya ang mga kumukontra sa kanyang paggamit ng confidential funds bilang enemies of peace. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ani naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ng ACT Teachers na ginagaslight ni Duterte ang publiko para isipin na mali ang pagkwestiyon kung paano niya ginamit ang confidential funds na ito. Pero patuloy ang pagdepensa ni Duterte na ang kanyang paggamit sa confidential funds ay para masolusyonan daw ang terorismo at organisadong krimen. Ang tanong ngayon, ano naman? Bakit nga ba naging issue ito? Una, nagdudulot ito ng kalituhan sa trabaho ng DepEd. Ayon kay VP Sara, education is intertwined with national security. Napakahalaga na we mold children who are patriotic, children who will love our country, and will defend our country. Pangalawa, dahil dito ay tila nagiging magulo ang prioridad ng gobyerno. Ngayon nasiksikan ng mga estudyante sa mga classrooms at overwork ang mga guro sa mga paaralan, tama ba na ipunta ang pondo sa confidential funds? Isa sa mga panukala na iniharap ni Marikina 2nd District Representative Stella Luz Quimbo ang paglikha ng Oversight Committee upang subaybayan ang paggamit sa pondo. Sa kabila ng mga suggestions sa Kongreso na bantayan at siyasatin ang pondong ito, dapat nating tandaan na malaki ang role na gagampanan ng opinyon ng publiko upang mapaigting ang pag-check sa mga confidential o secret na funds na ito. Oh, you don't have to worry dahil napag-usapan na natin ang confidential funds ha! Kita-kits sa susunod na explainer video ng If You Know, You Know. Tandaan, tipirin ng pera, huwag ubusin in 11 days.